Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating pong mga puso para sa pag-receive ng kanyang napakamakapangyarihang salita. Naniniwala po ako na life-changing itong pong ating pag-uusapan ngayon at naihanda na rin naman natin ang ating puso't isipan ngayon araw na ito sa pamamagitan ng pagsamba sa ating Panginoon. Patuloy po natin i-invite yung mga kasama natin, yung mga kaibigan natin dahil naniniwala po tayo na hindi lang tayo ang mapagpapala kundi sila man din. Gagamitin tayo ng Panginoon, tag your friends, your loved ones, at hayaan po natin na sama-sama tayo na matuto at higit sa lahat, tayo po ay mabago. So tayo po ngayon ay nasa second installment ng ating pong brand new series for the month of March entitled Brainstorm. Brainstorm. Paano mapagtatagumpayan ang binabagyong isipan? Hindi lamang po bansa ang binabagyo, katulad ng Pilipinas, talagang daanan ito ng bagyo, kundi alam niyo po, maraming mga bansa dito sa mundo na kung saan nakakaranas din ng bagyo. Kaya lang ang tanong, paano natin mapagtatagumpayan the moment na binabagyo ang ating isipan? So dito po sa second installment natin ngayon, pag-uusapan po natin kung paano natin pangangalagaan itong ating isipan. Paano mo siya pangangalagaan? How to take care of your mind. Alam niyo po ba that the mind is like a fire? It can warm your home or it can burn down. Ang isip po natin ay katulad ng isang apoy. Pwede niyang mapainit ang ating tahanan o pwede niyang masunog ang ating tahanan. Ganun po makapangyarihan ang ating isipan. Alam niyo po ba, ang magulong buhay ay resulta ng magulong isip. Ulitin ko. Ang magulong buhay ay resulta ng magandang isip. So kapag magulo ang buhay mo, baka magulo yung isip mo. Kaya nga napaka-importante na pinapangalagaan natin itong isip na ito kasi kapag hindi mo siya pinangalagaan, gugulo siya. Pag gumulo yung isip mo, gugulo na yung buhay mo. Ngayon ang tanong, how to take care of your mind? Paano mo pangangalagaan itong tila baga apoy na ito na pwedeng painitin ang tahanan or pwedeng sunugin ang tahanan? Paano natin pangangalagaan ito? I want you to open your Bible with me in Proverbs chapter 4 verse 23. Dito po tayo ngayon sa isang wisdom literature na kung saan bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Paano natin pangangalagaan ang isip na ito? Paano natin pangangalagaan itong asset na ito ng ating buhay? Kapag healthy ang isipan, magiging healthy rin ang finances mo, magiging healthy ang spiritual life mo, magiging healthy ang buhay mo. Ganito siya kaimportante. Kaya nga, sinabi dito sa Proverbs 4, verse 23, above all, ganun agad yung statement, above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. So join me in our message today entitled, Please Be Careful with Your Mind. Please be careful with your mind. Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Tanong ngayon, paano natin pangangalagaan ang isip na ito? Hindi porket binabagyo ang isang bansa, wala nang tutubo na magagandang bagay doon. At alam din natin yan. Sa mga pagbinabagyo yung lugar natin, doesn't mean na may bagyo, ay makakasira na talaga totally. Meron nga, yun ang hinihintay Ima-manage mo nga lang siyang maigi. Dahil kapag hindi mo siya napangalagaan, magdudulot ito ng pagkawasak. Ulitin ko, ang magulong buhay ay dulot ng magulong isip. So kinakailangan, huwag gumulo yung isip na ito. Kinakailangan mapangalagaan mo siya at makikita niyo po mga kapatid in Scripture na baback upan ng science yung pag-uusapan natin ngayon kung gaano ka-importante itong isip na ito. And I hope, I pray sa lahat na nakakapakinig dito, mabago yung isip natin na maglilid ng bagong buhay natin. Number 1, how to take care of your mind. Sabi dito sa verse 23, more than anything you guard, protect your mind, for life flows from it. Sabi ng Century English Bible, more than anything you guard, protect your mind, for life flows from it.
How to take care of your mind? Number 1, protect your mind. Unang kapamaraanan sa pag-aalaga, pangangalaga ng ating isipan, dapat pinoprotektahan mo siya. First, paano ba natin pinoprotektahan yung isip natin? Be protective with your mind. Be protective. Kaya nga napansin niyo po, more than anything you guard. Doon sa ibang translation, above all else. Kaya ganun agad yung sinasabi niya. So be protective with your mind. It means make it a priority to guard your mind. Prioritize mo yung pag-guard ng isip mo. Para maprotektahan siya, ginagawa siyang priority. Alam niyo po, yung binanggit dito in Hebrew, ito yung Hebrew word na mishmar. Mishmar. Yung more than anything na nakalagay dito. Yung above all, bago sinabing, be careful what you think because your thoughts control your life. Sinabi niya muna, above all. Maging protective tayo sa isip natin. Ang ibig sabihin nito is the Hebrew word mismar. Ibig sabihin niyan, diligence. Guard. Office. Tignan niyo po office, prison, ward, watch. Ibig sabihin, sa dinami-dami ng binabakuran mo, sa dinami-dami ng binabantayan mo, sa dinami-dami ng iniingatan mo, unahin mong ingatan ng isip mo. Unahin mong ingatan ng iniisip mo at unahin mong ingatan ng iisipin mo. Be protective with your mind above all else, above all, more than anything. It means that it is the most important duty of man. Kaya sinabi niya, above all else. Trabaho mo primarily na pangalagaan o protektahan ng isip mo. Why? Because watching over your thoughts is a higher calling. Watching over your thoughts is a higher calling. Kaya nga i-prioritize yung pagbabakod. Tayo po nung nakaraan, yung na-purchase po natin na land of 5.5 hectares. Kailangan natin siyang bakuran Kaya nga, naghanap po kami ng mga gagawa nun. So may nagpasa sa amin ng quotation. Alam niyo po ba, para mabakuran yon kailangan ng 12 million, 10 million, bakod lang yon. Ganun siya ka-importante. Ang bakod. Alam mo, ang daming binakuran mo Ang dami-dami mong binabakuran, ang dami-dami nating binabantayan, ang dami-dami nating iingatan. So sa dinami-dami daw niyan, katulad nitong mismar, pwedeng office, binabantayan. Yung prison, binabantayan. Yung ward, binabantayan. Higit sa lahat, bago mo, importanteng bantayan mo yan, pero wag mong kalilimutan na i-prioritize ang pagbabakod sa isip mo. Be protective with your mind. Bago pa umatake, bakuran mo na yan. Be protective with your mind. Second, be selective with input. Above all, be careful. Sinabi dito, be careful what you think because your thoughts control your life. Be selective with input. Kaya nga yung word dyan na ginamit, di ba kanina yung more than anything. Mismar, ibig sabihin diligence. Unahin mong bakuran yan. Sa dami-dami ng binabakuran mo, i-prioritize mo ang pagbabakod sa isip mo. Pangalawa, itong guard na ito. It is the Hebrew word na tsar. Ibig sabihin to guard, to protect, maintain. Kailangan ma-maintain siya. Kinakailangan ma-protectionan siya. So be selective with input. Kinakailangan selective tayo dun sa pumapasok dito sa ating isipan. It means to carefully choose what information, opinion, or experiences you allow to influence your thoughts, your decisions. Napaka-importante po na pinipili natin yung mga informations, yung mga sinasabi sa yung opinion. Ang problema opinion niya lang yun Masyado nating dinadala. Ang opinion, hindi pa yun conclusion. Kasi open lang yun. May kalayaan siyang sabihin yun. Opinion yun But it doesn't mean na may opinion sa iyo ang tao. Lahat yon pinipili na natin. So be selective with input.
More than anything you guard, protect your mind. Be careful what you think. Be careful. So ibig sabihin ng careful, hindi lahat pinapapasok natin. At dapat alam natin kung ano yung nilalagay natin sa ating isipan. Be selective. Kung mapili tayo sa kinakain natin, kung mapili tayo sa mga bagay-bagay kung mapili ka sa mga bagay-bagay na pinapasok mo sa iyong bibig, dapat mas mapili ka sa mga bagay-bagay na hinahayaan mo na pumasok sa iyong isipan. Tingin ko, hindi naman lahat ng tao maarte sa pagkain eh. Pero yung kahit hindi maarting, ako po talaga, basta sabi ko nakakain, kakainin ko talaga. Hindi ako ganong kaarte. Nung mga bata kami, maarte kami, kaya nga alam ko natitrain talaga yan eh. Pwede kang matrain sa sobrang kaarte yan. Siyempre, bata eh. Eh kaya lang, sa amin, kung ano yung nakalagay sa pagkainan, yun nakakainin mo. Pag ayaw mong kumain, huwag kang kumain. Bukod sa magugutom ka na, may palo ka pa. So mapipilitan ka, lagay mo sa bundok yan, tignan mo. Matututong kumain yan, pag walang makain. Nakuha po natin. Pero, ito lang sa totoo lang, kahit na hindi ako ganong kaarting kumain, may pinipili pa rin ako eh. Kung pwede lang sana, huwag yung masyadong manghang, huwag yung ganito, kasi minsan may mga pagkain na kung saan, parang naduduwal ako. Pero kapag wala ng Diyos, talagang kakainin ko, hindi na ako mag-iinarte. Pero alam mo, kahit yung mga taong hindi maarte, may konting kaartehan pa rin sa buhay eh. May pipiliin ka pa rin talaga. Ganon din sa ating isipan, be selective with your thoughts. Be selective with input. Pipiliin mo talaga kung ano yung, saka magpo-focus, so pay attention to what you consume to what you consume. Halimbawa, ano yung pinapanood natin? Pay attention to what you eat, to what you consume through media, conversation, and even your own internal dialogue. Ano ba yung kinukonsume natin dyan sa media? Sa pakikipag-usap na, pag nakikipag-usap ka ba, lahat kinakain mo? Pag may naririnig ka ba, lahat kinakain mo? And even yung internal dialogue dito sa isip natin, maniwala ka, hindi lahat ng iniisip mo totoo. Eh, paano yun? Pati yun kinain mo. So, dapat pinifilter natin siya, be selective with input. So, be careful of what you put your mind. Be careful of what you see. When you go to theater, o kaya ikaw ay nanonood ng Netflix o kung saan-saan, sa social media, ingat ka. Be selective. Hindi lahat ng pinapanood, kinakain. Hindi lahat na nakikita, kinakain. Ganon din naman, hindi lahat ng sinasabi sa'yo, hindi lahat na nakalagay sa harapan mo, kakainin mo. Why? Because quality decisions require quality thoughts. Kung gusto daw natin na magkaroon ng dekalidad na desisyon, kinakailangan magkaroon ka ng dekalidad na pag-iisip. Alam niyo po ba, listen to this very carefully, that your thoughts are like nutrition. Your thoughts are like nutritions. What you consume, you begin to recreate in your own head. So your thoughts literally create your reality. Di ba? You are what you eat. Kung sino ka, nang dahil sa kinakain mo. Noong nakaraan, sinabi ng doktor ko, ako po'y nagpa-check up. Galing kasi siya ng gabi na kami nagkita. Galing siya ng seminar. Sabi niya, biruin mo doktor to. Sabi niya gano'n, dami niya daw natututunan. Gano'n talaga. Tung gabi, excited pa rin siya. Dami niya natututunan. Eh, ang tagal-tagal niya nang ginagawa yun eh. Sabi niya, may kinalaman sa hypertension, yung pinag-usapan namin, may kinalaman sa ganito. Pagkain pa rin talaga. Yun nilalagay pa rin talaga natin sa bibig natin. Doon pa rin uuwi talaga siya. Although may ibang mga factor, pero napakalaking factors nito. You are what you eat. So your thoughts are like nutrition. What you consume, you begin to recreate in your own head. Kaya nga your thoughts literally create your reality. Kaya nga sinabi ng isang Roman emperor na si Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Tama po yun. Because what you focus on, the most begins to grow and even fester. And you need to be very careful
with what you think about. Alam niyo po ba mga kapatid, total nasa Proverbs naman tayo. Doon sa Proverbs chapter 1, makikita natin yung preamble doon. At makikita din natin yung purpose ng Book of Proverbs. Bakit sinulat ang Book of Proverbs? Makikita natin ito in Proverbs chapter 1, verses 1 hanggang 4. Tignan na lang natin yung verses 3 hanggang 4 kasi may importanteng gusto ko makita natin dito. Ito daw yung Proverbs. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives. Ito yung Proverbs. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them do what is right, just, and fair. Tignan niyo po itong verse 4. These Proverbs will give insight to the simple. Itong simple na word na ito, marami po hindi pinapansin to pag binabasa. Dahil simple nga lang eh. Dahil minsan din naman talaga mahirap intindihin. Kahit na alam natin yung word, pero hindi siya yun na nasa isip natin. These Proverbs will give insight to the simple, knowledge and discernment to the young. Kaya nga sa mga young, dito, nako, napaka-importante ng Book of Proverbs. So Proverbs talk about the simple-minded in chapter 1, verse 4. This proverb will give insight to the simple. Ano ba yung word na simple sa Hebrew? Ang ibig sabihin niyan, open door. Pambihira. To be simple means having the door of your mind wide open. Yun pala ang simple. Bukas yung kanyang isipan na napakatindi naman. Super open-minded. Sa sobrang pagiging open-minded, nalus niya na yung buhay niya. Because a naive person lets everything come in and out of his mind. Never using discernment to avoid some things and hold fast to others. Alam niyo po, yung mga ganun tao, yung sobrang open-minded, dapat open-minded tayo, pero wag mong sobrahan. Minsan dapat open-minded ka, pero minsan dapat close-minded ka rin. Ang ibig sabihin lang nun, dapat very discerning ka. Kaya nga, dapat alam mo kung ano yung pinapapasok mo sa isip mo. Be selective with input. Napaka-importante na selective tayo dun sa pinapapasok natin sa ating isipan. Dahil kapag hindi ka selective, kapag masyado kang simple or open, masyado kang open-minded, ang mga taong ito is left defenseless. Anytime maaatake ka na, papasukin ka na. Kultura pa naman natin ngayon, it is considered a virtue to have an open mind. Considered po na virtue sa atin ngayon ang magkapagkakaroon ng open na mind. But tama naman yon sa ibang bagay. But kinakounselan tayo ng Bible na kung saan kapag sobra kang open-minded at hindi mo dinidiscern yung mga bagay na yon, doon na papasukin ng mga maling bagay ang ating buhay. Marami kang natutunan dahil naging open-minded ka. Pero marami rin pagkawasak sa buhay mo dahil masyado ka naging open-minded. So importante, ang bottom line dito, be discerning. Be careful. Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Ano ba ang iniisip mo? Be careful what you think. Sinabi dito, ano ba ang iniisip mo? Alam niyo po, according to Harvard Health Publishing, pinublish po nila ito in February 15, 2021. Ang title po nung kanilang article ay Protect Your Brain from Stress. Dito ko protect your brain from stress. Why? Sinabi dun sa article na yon, nitong Harvard Health Publishing, stress management may reduce health problems linked to stress, which include cognitive problems and higher risk of Alzheimer's disease and dementia. Ang ibig sabihin lang nito, stress affects thinking and memory. Ulitin ko stress affects thinking and memory. Kaya nga, dapat po mga kapatid, nauunawaan natin, kahit paano, may understanding tayo of how the brain works. Paano ba nagtatrabaho yung isip ng tao?
Kung pinag-aaralan natin yung iba't ibang mga bagay, maganda rin na uunawaan natin paano ba nagtatrabaho itong utak na ito, itong isip na ito. Alam niyo po ba that your brain isn't just a single unit, but a group of different parts that perform different tasks? Sabi ko nga nung mga nakaraan, ang dami natin hindi pa natutuklasan at patuloy natin tinutuklasan pagdating sa universe at sa mundo. Sansandamakmak na pinag-aaralan natin sa universe at sa mundo, ganun din sa isip. Ang dami pa nating hindi na-discover. Ako po, maniwala po kayo mga kapatid, ang dami kong nagdi-discover pagdating sa relationship nitong scripture and science. Na ngayon lang nadi-discover ng science, pero ang tagal nang na-discover ng isip. Ang tagal na na-discover ng scripture. For as he thinks in his heart, so is he. Paano nag-iisip ang isipan? Kaya kung ano-ano ng hocus-pocus ginawa ng ibang theologian dito. Until dumating yung panahon na natuklasan, ito baka first time yung maririnig ito. Alam niyo ba, may isip sa puso natin. Superpower yung isip na yun na natuklasan ng siyensya dito sa isip natin. Small brain, but napaka superpower nito. Malaking kinalaman nito, yung connection nitong dalawa. Nung brain sa kanyang heart na ito, kasi meron tayong small brain dito sa puso. Susunod natin pag-aralan. Kaya nga, bigyan ko lang kayo ng konting hint. Pag binasa nyo po sa ibang translation itong passage natin, be careful what you think, o kaya guard your heart, nakalagay dito. O diba sa iba din nakalagay? For as he thinks in his heart, so is he. Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. So dito, sabi ng Harvard Health Publishing, basic. Kaya binanggit niya ito. Alam niyo po ba, yung isip natin, sinabi ni Dr. Ressler, researchers believe that when part of your brain is engaged, the other part of your brain may not have much energy to handle their own vital tasks. For example, kapag nasa dangerous situation daw po tayo, sabi ng pag-aaral na ito, gumagana yung emosyon ng isip natin. Si isip naman may emosyon din. Ang tawag sa kanya, ito si amygdala. Ito din amygdala na ito, siya yung nag-govern ng survival instinct natin. Ngayon, pag nasa emotionally or dangerous na situation tayo, gumagana ito si amygdala. Ang tendency nga lang, siya yung nagte-take over. Naiiwanan yung ibang parte ng katawan at siya na lang nakafocus. Kung saan ka nag-overthink, kung saan ka nagpo-focus, doon siya nagtatrabaho at yung ibang parte ng utak natin hindi na nagtatrabaho. That's why, sinabi nitong pag-aaral na ito, that this is why you might be more forgetful when you are under stress. Or may even experience memory lapses during traumatic events. Kaya nga, kapag tayo are under stress, nandito sa traumatic event, o kaya nandito tayo sa life and death na situation, tatrabaho itong si amygdala. Mamaya dyan, hindi na nagtatrabaho yung ibang parte ng asing isipan. Kaya nga, the basic idea, sinabi nila ng pag-aaral na ito, is that the brain is shunting its resources because it is in survival mode, not memory mode. Mamimili lang siya. Kaya nga, myth po mga kapatid, yung sinasabi na kung saan pwede mong pagsabay-sabayin yung ginagawa mo. Pinatunayan na ng science, hindi po. It's either isa lang ang pipiliin mo dyan, mabilis lang yon. Kaya lang magsasuffer, yung pinagsasabay-sabay mong gawain, magsasuffer yung iba. At pwedeng magsuffer ang lahat. Pag nasa survival mode ang isip, wala siya sa memory mode. Simplihan lang natin, ganun siya. Kaya nga kapag under stress tayo, pag nag-overthink tayo, naku, napakaganda ng mga susunod natin pag-uusapan dito. Doon lang siya magfo-focus. That's why overthinking is the biggest waste of human energy. Overthinking is the biggest waste of human energy. Kapag nag-overthink ka, mag-overheat ka. Kaya nga, a guarded mind affects your peace of mind.
Kaya napakagulo ng isip mo kasi kung sino-sino pinapaporma mo. Ulitin ko. Kaya magulo ang isip mo kasi kung sino-sino pinapaporma mo, hindi mo siya pinoprotektahan. Lahat na makita mo, nai-in love ka. Lahat na makita mo, alam mo to, gumugulo tuloy ang isip eh. Gusto mong bilhin, gusto mo to, gusto mo yon. Kaya napakagulo ng isip mo kasi kung ano-ano ang pinapasok mo sa isip na yan. Remember, a tough mind is a guarded mind. Gusto natin tumibay, yung ating isipan, gwardyahan mo siya. Hindi ko sinabing, wala tayong iniisip. Meron nga eh, sa dinami-dami ng iniisip natin, gwardyahan natin siya. Wag simple, minded. Ibig sabihin, napakabukas naman na siya na lahat hinahayaan mo. Be protective with your mind and be selective with input. Ganyan, protektahan ang isipan. Please be careful with your mind. Pangalawa, na napaka-importante dito. Tignan niyo po. Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Be careful what you think because your thoughts control your life. How to take care of your mind? Number 2, propel your mind. Ibig sabihin ng propel, drive, push, to cause to move in a particular direction. So mag-ingat ka kung saan-saan mo dinadala ang isip mo. Ulitin ko po, mag-ingat ka kung saan-saan mo dinadala ang isip mo. Why? Because if you don't drive your mind will drive your life. Your thoughts control your life. Sinabi dito. So control your thoughts before they will control you. Hanggat hindi ka pa kinokontrol ng isip mo. Mamaya po, nakokontrol ba ako ng isip? Yes. So control your thoughts before they will control you. How? Number 1, be the manager of your mind. Kinakailangan i-manage mo yung isip mo. Nakalagay dito, because your thoughts control your life. Yung pinupuntahan ng isip mo, ang pupuntahan ng buhay mo. Ulitin ko, yung pinupuntahan ng isip mo, ay pupuntahan ng buhay mo. Minsan di pa naman ganyan kalala yung sakit mo kaya lang pinupuntahan na ng isip mo yun eh. Minsan di ka naman magiging ganun eh. Kaya lang yun ang pinupuntahan ng isip mo. Ulitin ko, yung pinupuntahan ng isip mo ay pupuntahan ng buhay mo. O napansin mo, bakit ka pumunta dito? Pinuntahan muna ng isip mo yan kanina. Bakit ka nanonood? Pinuntahan muna ng isip mo. Napansin nyo po, kung ano mo, iisipin mo muna siya bago ka pupunta doon. Sa sitwasyon na yon. Kaya nga, yung pinupuntahan ng isip natin, yun yung pupuntahan ng buhay natin. Yung pinatutunguhan ng isip natin, patutunguhan ng buhay natin. Saan ba pumupunta isip mo? So become the manager of your mind. Kasi yung pinupuntahan ng buhay mo, pinuntahan muna ng isip mo eh. Kaya nga may mga warning signs na at direksyon ng Bible. Nakasulat na sa Bible yan. Dalhin mo na lang doon. Kumbaga, driver ka ng isip mo. Tapos may mga word na si Lord. Saan ka pupunta? Saan wag ka pupunta? May mga warning signs na. May directions na. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Kaya lang, idadrive mo yung isip mo. Because your thoughts control your life. So taking control of your thoughts is essential. Kaya nga sinabi dito sa text natin, above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Kaya nga, someone said that every sin we commit twice. Ulitin ko, bawat kasalanan natin na kinukomit natin ng 2 beses. Una, sa isip. Pangalawa, sa gawa na. Kasala ka muna sa isip bago ka magkakasala sa ginagawa mo. We commit twice. Pagdating sa kasalanan. Alam niyo po, it is easier na mapangalagaan natin yung buhay na ito kung ang atake natin ay nasa thought level muna. Nakuha po natin yun. Huwag mo nang hihintayin na mag-ugat pa o mag-pile up pa yung ganyang klaseng mindset o yung ganyang pag-iisip natin. Bago ka kumilos, bago ka umatake sa physical world, kinakailangan dito muna sa isip ang kilos. Para mas napipigilan mo yung mas malala na pwedeng mangyari.
At mas kinakaya mo yung mga bagay-bagay. Huwag yung kilos agad ng kilos. Pag-isipan mo na maigi. Because your thoughts control your life. Become the manager of your mind. Why? Bakit napaka-importante maging manager ng tayo ng isip natin? Alam niyo po ba, as humans, we have 60,000 thoughts per day. Ang average na tao po, mga kapatid, nagsisimula yan sa 12,000 hanggang 60,000 thoughts per day. Ganyan yung isip natin, 60,000. Yan yung average. Alam niyo po ba, sa 60,000 na yan, 75% or 45% ang repetitive. Naku, makinig ka maigi dito. Sa 60,000 na iniisip ng tao araw-araw, 75% dyan, repetitive and negative. So majority ng tumatakbo sa isip natin, paulit-ulit lang naman yon at negative pa. So sa dami ng negativity at toxicity na iniisip mo at iniisip ko araw-araw, i-manage mo yun maigi. Hindi lahat ay pinapapasok. At hindi naman lahat sinasarhan mo. Become the manager of your mind because your thoughts control your life. Pangalawa, be mindful of your thoughts. Be mindful of your thoughts. Why? Because your thoughts control your life. Alam niyo po mga kapatid, thought means an idea or opinion produced by thinking or occurring suddenly in the mind. Kaya importante dito yung word na thoughts. Alam niyo po ba mga kapatid, napaka-importante na conscious tayo sa thought patterns natin. Kaya nga, be careful of your thoughts. Hindi ibig sabihin dito, hindi niya lang sinabing na simple na pag-ingatan mo yung inisip mo. Hindi, pag-ingatan mo yung lagi mong iniisip. Be careful of your thought patterns. Alam niyo po, a thought pattern is a way of thinking that can be helpful or unhelpful. Yung thought pattern, kaya importante kaya nilagyan ko po mga kapatid ng pattern dito. Kasi nga nagiging pattern na yan, nagpa-pile up yan. Ngayon, pwedeng makatulong sa'yo yan o makasira sa'yo yan. Alam niyo po ba, according to Richard Maloney, author of Injury Free, Mental Training for Elite Athletes, sinabi niya, what you think is what you get. What you think is what you get. So sinabi niya pa, harboring negative belief system and allowing negative thought patterns to persist allows an unfulfilled and stagnant life to become a self-fulfilling prophecy. Kung ano yung inaalaw mo na pattern ng isip mo, nagiging self-fulfilling prophecy yan, nagiging ikaw yun. What you think is what you get. Kaya nga sa mga athlete na napilayan, kahit na po mga kapatid sa orthopedic, di ba, kapag, halimbawa, nabalian ka ng buto, kinakailangan, may sports psychologist yung iba dyan, may therapist, na magaling ka naman na, kaya lang sa isip mo, mababali pa yung buto mo. Kaya hindi mo na pagfa-functionin yung katawan mo. Lagi ka na lang uupo, lagi ka na lang natatakot, hindi ka na maglalaro ng basketball ulit, hindi ka natatalo ng mataas, hindi ka nasusuntok, hindi ka nagagawa. Kasi yun yung pattern na na-create sa loob ng ilang linggo ng pagpapagaling mo. Kahit na magaling ka na, or hindi ka na tuluyan nagagaling because of that thought pattern. So be mindful of your thoughts, yung pattern na yan sa ating isipan. Your mind is the most powerful tool you have for the creation of good in your life. But if not used correctly, it is also the most destructive force in your life. Powerful tool, yung thought pattern na ito sa ating isipan. But kapag hindi mo minanage ng maayos, hindi mo pinag-isipan na maayos, magiging most destructive force ng buhay natin yan. That's why your mind is a tool. And like any other tool, it can be used for constructive purposes or destructive purposes. Tool yung isip na yan sa paggawa ng mabuti o paggawa ng masama. Kaya nga, tignan niyo pong maigi. Nako, listen to this very carefully. Because your thoughts control your life. Kaya nga sinabi natin, become the manager of your mind. And become or be mindful of your thoughts. Itong pattern na ito. Ulitin ko itong pattern na ito, be mindful. Oops, teka lang. Parang paulit-ulit to. Parang ganito lagi iniisip ko. Bakit ganyan yung laging ginagawa mo? Kasi yan muna, yung laging iniisip mo.
The idea here is that thinking follows a similar kind of pattern. Yung isip natin, may sinusundan yan, makinig ka maigi dito, na similar kind of pattern. Tapos, dahil yun yung lagi mong iniisip, yun na ang susundan niya. Binak-upan po ito mga kapatid ng siyensya. Sinabi ng science, because your brain wants to preserve energy as much as possible. Yung isip natin, gusto niyang ma-preserve yung energy yon as much as possible. Ngayon, para ma-preserve ito, napaka-importante sa preservation na yon, yung myelin na tinatawag sa utak natin. Okay, bago ako pumunta doon sa myelin, na parte ng brain natin, pisahan muna natin yung pinanggagalingan nun. Alam mo yun po ba, may tinatawag tayong neurons. Yung neurons na ito po yung nerve cell na nagtatransmit ng signal sa katawan natin. Pag nag-transmit siya ng signal, itong neurons na ito, yan yung nagiging dahilan, yan yung nag-i-enable sa atin para makapag-isip tayo, kumilos tayo, at makaramdam tayo. Yan yung neuron. Okay? Yan yung nagtatransmit ng signal. Kaya mo ginagawa yan ngayon because of that neuron. Nagtransmit ng signal yan. Kaya mo binabasa yan, kaya mo pinapanood yan. Nagtatransmit yung neuron na tinatawag. Ngayon, pagtapos niya, may tinatawag tayong axon. Yung axon na yan, hindi makakapag-transmit yan ng ganyan-ganyan lang. Yung axon po, yan yung cable transmission ng isip natin, ng neuron. So para gumana yung neuron na yan, kinakailangan, simple na lang natin, may cable. At yung cable na yon, ang tawag doon, axon. Okay? Ito na yung binanggit ko kanina, yung myelin. Yung myelin kasi, network ito ng mga axon. Ibig sabihin, network ito ng mga cable. Para gumana yung neuron, pagtatransmit sa isip natin, sa nararamdaman natin, sa ginagawa natin. So yung myelin, ito yung network ng mga axon, ng mga cable, diyan sa isip natin. At alam niyo daw po ba, itong axon na ito, yung mga cables na ito, several times na mas manipis kaysa sa buhok natin. Ulitin ko. Ang galing ng Diyos. Ngayon, mapapansin mo, dati yung TV natin, pagkakapal-kapal, di ba? Nakita nyo na yung may likod na napakalaki. At nakabigat, mas mabigat pa sa yung TV. Ngayon, yung TV, panipisan na. Yung cellphone, panipisan na. Paano nagagawa yun? Because of technology. Pero ang tagal ng ginawa ni Lord yan, mas manipis pa dyan. Nagawa ng Panginoon, umaandar yung isip ng tao. Yung myelin na ito, network ito ng axon, network ito ng cable, ng isip natin. Now, if a certain pattern is stronger, ito sinasabi ng pag-aaral, if a certain pattern is stronger, pag malakas yung pattern na yun sa isip natin, if it is fired more frequently, then that pattern will begin to fire more easily, more rapidly, and more efficiently through the process of myelination. Ibig sabihin, itong myelin na ito yung may dahilan, listen to this, sa bilis o bagal ng takbo nitong neurons na ito. Bilis o bagal. Ngayon, itong myelin na ito, dahil nga ang utak natin nagpe-preserve ng energy, ang ipa-fire niya na lang sa isip natin kung ano yung pattern ng isip natin. Napansin mo, kapag gagawa ka ng paper sa mga office dito, may pattern ka, di ba? Bakit kailangan mo ng pattern? Para mas mabilis mo nagagawa yung mga bagay-bagay. Kailangan mo ng pattern. So, mas napipreserve niya yung tagal mo mag-isip, magre-research ka pa, may pattern na nga tayo eh. Ganon din yung isip natin. Si myelin na may kinalaman dito. Kung ano yung madalas na ginagamit mong isip, yun na, listen to this, ang nagiging default mo. Hindi ka na masyado nag-iisip, binabato na lang yung default na yon. Ngayon, ano yung default ng isip mo? Mahirap lang ako. Wala akong kwentang tao. Ganito lang kasi ako. Ayan, ulit-ulitin mo yan, maniwala ka. Yan lagi ang ibabato sa'yo. Kasi yan ang laging mas madali. Pattern na kasi siya ng isipan natin. That's why it is important to choose
which thoughts you allow to affect you. Itong pattern na ito, tandaan natin, therefore, the thoughts and emotions you have, the actions you take or not take, they become your habitual self, your brain's default state of procedure. Kung ano na yan, pattern na yan ng isip natin, yan na yung laging iniisip mo at ginagawa mo. Kaya ang hirap niyan. Napakahirap. Bakit hindi nababago yung buhay ko? Kasi hindi mo binabago yung pattern of thoughts mo. Yun yung laging binabato ng isip mo. Yun yung lagi niyang binabato, yung pattern na yon. Mas madali. Nagpapahinga nga siya eh. Nagpe-preserve nga ng energy. So ang gagawin ni Mylene, dito sa isip natin, yun yung binabato niyo lagi, yung pattern na yon ng isipan natin. Ngayon ang tanong, ano ba yung pattern ng isip mo? That's why Satan wants your greatest asset. Ano yon? Yung isip mo. Kasi yung iniisip mo ang huhugis ng buhay mo. Kaya importante na piliin mo yung thoughts na to, yung pattern na ito. Remember, thoughts create reality. Ang dami mong inisip ngayon na naging realidad. Maliligo ko, magluluto ko. Lahat ng ginawa mo ngayon, inisip mo muna siya. At marami tayong mga bagay na ginagawa at iniisip, pattern na kasi ng isip natin. For example, nagda-drive ka. Madalas ako ganyan, kung saan ka dumadaan, doon na lang madalas. Kasi pattern na yun eh. Dadaan ka sa madalas mong dinadaanan. Ganun din sa isip natin. Kaya sinabi dito, be careful what you think because your thoughts control your life. Sabi sa Good News Translation, be careful what you think because your life is shaped by your thoughts. That's why, listen to this very carefully. Never think a thought you don't want to become true. Never think a thought you don't want to become true. Ayaw mo maging ganyan, pinag-iisipan mo naman. O di mangyayari siya ngayon. Never think a thought that you don't want to become true. So never think a thing you don't want to happen. Nakuha po natin? Lalo na hindi naman sang-ayon sa salita ng Panginoon. That's why sinabi ni Norman Vincent Peale, change your thoughts and you change your world. Change your thoughts and you change your worlds. Yung pattern na ito, yung nagiging habit na ng pag-iisip natin. So huwag mong kalilimutan, ang pangit na pamumuhay ay resulta ng hindi magandang pag-iisip. Ulitin ko, ang pangit na pamumuhay ay resulta ng hindi magandang pag-iisip. Kaya pumangit yung buhay na yan. Resulta yan ng hindi magandang pag-iisip. So become the manager of your mind. Your thoughts become your reality. That's why, listen, God is far more interested in changing your mind than in changing your situation. God is far more interested in changing your mind than in changing your situation. Baguhin mo yung isip na yan. Kasi mababago yung buhay mo. Kasi kahit nadalhin mo yung isang tao sa lugar na ito, bigyan mo na magandang bahay yan. Kung nasanay yan na hindi mag-alaga ng bahay, bigyan mo na magandang bahay yan. Bukas makalawa, papangit ulit yan. Nabago yung bahay, pero hindi nabago yung isipan, magiging ganun ulit yun. Ganun ulit ang mangyayari sa kanya. Kahit bigyan mo yan ng 1,000,000, bukas makalawa, wala na naman yan. Waldas na naman yan. Kasi hindi naman nabago yung isip ng tao. That's why God is far more interested in changing your mind than in changing your situation, than in changing your circumstances. So most people long for God to take away all problems. Take away all pain, sorrow, suffering, sickness, sadness. But God wants to work on you first. Gusto muna ng Panginoon, matransform muna yung isip natin na ito. Kasi hindi mababago yung buhay natin until your thoughts begin to change. Again, propel your mind. Become the manager of your mind. Saan mo dinadala yung isip na yan? Be mindful of your thoughts. Ano yung pattern na yan na hindi mo nahalata, default na siya. Pag nagsalita to, laging ganun. Kasi nga, yun yung binabato ng isip natin madalas. Kaya binabago talaga yung pattern ng isipan. May mga kapamaraanan naman dyan. Ang dami ng tinuturo ng salita ng Panginoon. May kapamaraanan. So, how to take care of your mind? Paano natin pangangalagaan ang isip na ito? Ulitin ko, ang magulong buhay ay resulta ng magulong isipan. Ang wasak na buhay ay resulta ng wasak na pag-iisip. Kung may mga dead na
na mga pattern of thoughts dito, gagawin din natin yan eh. Kung puro negative yung pattern ng isip natin, yan din ang gagawin natin. Magiging default yan. Kaya nga, ulitin ko, ang average na pag-iisip ng isang tao from 12,000 to 60,000 thoughts per day. Yung 40,000 or 75% niyan, repetitive or negative, ang dami nun. Ulit-ulit lang. Negative pa. O ano na ngayon magiging buhay ng isang tao? Kaya pala, majority ng tao, negative yung buhay nila. Because remember this, a negative mind will never give you a positive life. Huwag mo nang isisi kung kani-kanino. Responsible tayo sa isip natin. So how to take care of your mind? Protect your mind. Be protective. Unahin mo. Above all. Ang dami mong binabantayan. Bantayan mo yung isip na yan. Be protective with your mind and be selective with input. Be careful. Select mo kung ano yung nilalagay mo dito sa isip na ito and then propel your mind. I-manage mo yung isip mo and be mindful of your thoughts. Ano na yung pattern na namumuo sa isip na yan? Habang maaga pa. Kung maganda yan, i-develop mo. Kung maka-Diyos yan, i-develop mo. Pero kung hindi, maaga pa, putulin mo na kasi magiging default na yan ng isip natin. Again, Proverbs 4:23, above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Naalala ko tuloy, nung uso pa ang remote control. Hanggang ngayon naman siguro, uso pa rin, remote control. Dati, di ba, kapag maglilipat ng TV, isa lang dati TV namin. Kasi, isa lang talaga eh. Yung pag mag-TV ka nga, yayamanin ka na dati. Sa lola ko, gano'n, may TV. Pag nag-aagawan pa, gusto ng isa, drama. Gusto naman ng iba, basketball. Dahil isa lang ngayon, kanya-kanya na. Wala na nga minsan nanonood eh, kasi lahat may kanya-kanya na eh. Ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Minsan nga, nagpe-fellowship na. Puro cellphone na lang eh. Noka natin, pero dati, kinakailangan, takbuhan pa yan. Kapag patalastas, takbo ka agad doon sa harapan. Paunahan kayo hanggang malipat na siya. Paunahan yan. Kung sino mabilis siya, makakalipat doon sa gusto niyang panoorin. Pag patalastas, yun lagi yung rule. Pag patalastas, lipat agad. Ngayon, hindi na lang ganun ka, may remote control na tinatawag. Kung saan mo pipindutin, kung saan mo gustong channel, doon na pupunta. Ganun din daw yung isip natin. Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Saan mong channel gustong pumunta yung buhay mo? Ang tanong, ano ba kasing pinipindot mo? Saan mo ba kasi? Saan mo ba dinadala yung isip na yan? Kasi doon pupunta yung buhay natin. Again, never think a thought you don't want to become true. Nothing can stop you when you discover the power of your thoughts. Ulitin ko, nothing can stop you when you discover the power of your thoughts. Ang gagawin natin, protect it and propel it. Protectionan mo siya at i-manage mo siya. I-drive mo yung isip na ito. Dalin mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Dalin mo dun sa direction. Tignan mo yung warning ng salita ng Panginoon. Dahil responsible tayo sa isip na yan. Again, the mind is like a fire. It can warm your home or it can burn it down. Ano yung ginagawa mo dun sa fire na yan? Sinusunog mo ba yung sarili mong bahay? O ginagamit mo yan para ikaw ay mainitan sa panahon na malamig? So let God rule your mind or else you will lose yourself every time. Again, let God rule your mind or else you'll lose yourself every time. Teka lang, ano itong ibig sabihin na let God rule your mind? The Bible says in Romans chapter 8 verse 6, dito na po ako mag-i-end. Sinabi niya dito, letting your sinful nature, tingnan niyo po ito, letting your sinful nature control your mind leads to death. Ay, pambihira. Letting your sinful nature control your mind leads to death. Pag hinayaan daw natin, yung sinful nature na ito, na i-control yung isip natin, magli-lead yun sa death. Ano ba yung sinful nature? Kaya nga importante nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Panginoon. Importante naghahari si Lord dito sa isip natin. Why? Because letting your sinful nature control your mind, nagli-lead daw ito sa death. Laging katapusan, laging kawalan. But letting the Spirit control your mind leads to life in peace. Isang sinful nature at isang spirit.
kung may control na isip natin, kaya din kumontrol ng sinful nature. Kaya rin kumontrol ng spirit. So ano yung hahayaan mo? Ano yung iaalaw mo na kumontrol sa isip mo? Sinful nature o yung spirit? Kaya nga napaka-importante si Jesus naghahari sa buhay natin. Without Jesus reigning and ruling our lives, maniwala po kayo mga kapatid, yung sinful nature ang magkocontrol sa atin. At sinabi dito, it leads to death. Pag si Lord na naghahari sa isip natin, it leads to life and peace. Ngayon, it's your choice. It's your choice. Gusto mo ba, kapatid, na si Jesus ang maghari sa buhay mo? Do it now, before it's too late. Do it now, before it's too late. Sa'yo na gusto nang sumuko ngayon, do it now, before it's too late. Maraming beses na, ayaw ko na, suko na ako, but buti na lang, dumating si Jesus sa isip ko, sa buhay ko. Do it now before it's too late. Tayo po lahat ay pipikit ngayong oras na ito. Ikaw at ang Panginoon. Ano yung mga thought patterns na yan sa isip mo ngayon na na-develop sa matagal na panahon? Maybe hindi magandang environment, hindi magandang pangyayari sa buhay mo. Na yun ang nagre-register sa isip mo ngayon. Or maybe, may mga nakasamang hindi tama, may mga ginawang hindi tama, may mga nagawa na kung saan hindi nakakaluwalhati kay Lord. Nakakasira pa ng isipan at ng ibang tao. Na minsan, isip pa lang, sumusuko na tayo. Ano pang aasahan natin sa buhay natin? Dahil nagkamali ka, sasabihin, hindi ka na makakabangon. Dahil nalugi ka sa buhay, dahil wala ang maganda nangyari sa buhay mo, dahil patong-patong na yun nangyaring, sinterm mo pa nga kamalasan na nangyayari sa buhay mo. Na minsan, nasa isip na natin, wala na, hindi na talaga makakabangon nito. Kapatid, napaka-powerful ng isip mo. That's why Satan wants your greatest asset. Kasi pag nasira niya isip mo, tiyak na masisira buhay mo. Kung saan ka pupunta. Kung saan mo dadalhin yan. That's why God then wants to control your life. Will you allow Jesus right now to take control of your life? Hahayaan mo ba si Lord ngayong araw na ito na i-control yung isip na to? Hayaan mo ba siya maghari? Kapag si Jesus ang naghahari, mga kapatid, walang sino man ang pwedeng makialam dyan. Nakuha mo yan? Kung may makapangyarihan na kingdom sa mundong ito na hindi mapasok-pasok ng kalaban, mas matindi sa kingdom ni Lord. Pag si Lord ang naghari dyan, kahit anong pilit ng kaaway, hindi siya makakapag-reign, hindi siya makakapag-rule. Ngayon ang tanong, ano yung naghahari sa buhay natin? Let God be the center of your life. Let God control your life before it's too late. Mananalangin tayo ngayong araw na ito. Kung kanina pa nangungusap ang Panginoon sa buhay mo. Sa mga nabobombard na ngayon ng negativity, ng toxicity, kawalan ng pag-asa, halos sumuko na. Yung iba dito, sumuko ka na, or maybe pasuko ka na sa isang sitwasyon. At ngayong araw na ito, binabago ng Panginoon yung isip mo. Gusto ni Lord maghari sa buhay mo. Will you allow Him to be the King of your life, to be the Savior of your life? If you want to allow Him, the Bible said, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino man daw ang tumanggap kay Jesus at manampalataya kay Jesus, ay bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. John 1:12. Gusto mo bang tanggapin si Lord sa buhay mo? Sa isip mo ngayong araw na ito? If yes, ang sagot mo ngayong araw na ito, mananalangin tayo. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito ngayong araw na ito, you're letting God control your life.
Hayaan mo kapatid yung katwiran niya. Hayaan mo kapatid yung paghahari ng Panginoon na maghari sa buhay mo. Yung pusong yan, nako, may powerful na brain dyan. Super power. Na kapag si Jesus Christ ang naghahari dyan, maniwala ka. Mababago yung buhay mo kasi nababago unti-unti yung isip mo. Ditrain ka ni Lord na mag-isip ng katulad niya. Patuloy ka ma-in love kay Lord. Father, in the name of Jesus, I pray that you heal this mind right now na nakapture ng kalaban. I pray, God, na kayo nga po maghari dito sa mga winasak, Panginoon, dinumihan, binaboy na isipan. Maybe, Lord, batang-bata pa ito, Panginoon, ngunit nababoy na ang isipan niya na nagdulot ng pagkababoy ng buhay niya. Bata pa lang nasira na ang isip niya na kung saan nagdulot ng kasiraan ng buhay niya. Father God, I pray that you heal this mind right now in the name of Jesus. I speak for healing right now. I pray for miracle right now. I break every bandage sa isip na yan na create ng demonyo na isinaksak ng kalaban sa kanyang isipan. Isip ng pagsuko, isip ng pag-ayaw, isip ng kawalan ng pag-asa. I break it right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dalangin ko nga po, Panginoon, pagharian mo ang isip na ito. Ngayong oras na ito, kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, surrender your life to God. Especially your mind right now. Humingi ka ng tulong kay Lord. Humingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Ano man ang mga naitanim sa iyong puso at isipan mula nung yung pagkabata o dun sa mga traumatic events na nangyari sa iyo in the past years na napaka-fresh pa ngayong araw na ito. Ask God right now to heal that. Pwedeng maalala mo pa rin yan, ang isang bagay. Pero pwedeng gumaling ka na parang sugat yan. Pwede mo makita ang isang peklat. Ba't nakadepende yan sa isip mo? Sugat na nakasakit sa'yo o sugat na gumaling na? It depends on your perspective right now. Maaalala mo pa rin yan. But nakadepende sa perspective mo, kapatid. Let God change that perspective. Let God heal that perspective right now. In the name of Jesus. I pray, God, for your spirit right now. We allow you, Lord, to control our mind right now. Ikaw po mag-ari sa puso at isipan na ito sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Heal this heart right now. Heal these thoughts right now. Yung tibok ng puso namin, Panginoon. Yung umiikot-ikot sa aming isipan, Panginoon. Ay paghilumin mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pagharian mo, Panginoon. In the name of Jesus, maghari ka, Panginoon. Oh God. Sa mga matagal nang inalipin dito ng maling isipan, naging default niya na ang kasamaan o kawalan ng pag-asa. Let God heal you right now. Let God. Let go and let God. Let go every pattern of your mind that destroy you. Let go of that mindset na kung saan sumisira lang ang buhay mo. Lord, paghilumin mo po, pagalingin mo po, Panginoon, ang buhay na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maghari ka, Panginoon. Come on for the last time. Ask God. Worship God again. Talk to God again. Trust God again. Oh, Lord. Maghari ka, O Diyos. Hari ka, Panginoon.
yung pagkakataon, sabihin mo sa Panginoon ito. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Kapag si Lord ang naghahari, walang sino man ang pwedeng makialam. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, alam mo po, Panginoon, yung mga pinagdaanan ng aming buhay. At alam mo, Panginoon, yung present na pinagdadaanan namin, na kung minsan, Lord, yun na nagiging dominant na pattern ng buhay namin. At salamat sa salita mo, Panginoon, na kung saan pwede magbago ng pattern of thoughts namin, Panginoon. Yung tibok ng puso namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagharian mo po ang buhay na ito. Naniniwala ako, Panginoon, ngayong araw na ito may pinagaling kang isipan. May pinapagaling kang buhay, Panginoon. May pinapagaling kang karamdaman. May binabago ka, Panginoon, na mindset, Panginoon. Yung mga may scarcity mindset, Lord. In the name of Jesus. Palitan mo po ito, Panginoon, ng abundant mindset na nagmumula sa iyo, Panginoon. Yung mindset ng katulad ng sa Panginoong Jesucristo. Lord, hayaan mo po simula sa araw ngayon, Lord, mag-build kami ng pattern of thoughts, Panginoon. Mag-build kami, Panginoon, ng maayos na mindset sa amin. At naniniwala ako, Lord, kaya po. Kaya po, Panginoon. Salamat dahil ngayong araw na ito, Lord, may sinalba ka na buhay. Dahil ngayong araw na ito, Panginoon, may pinagharian kang puso at isipan. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng napakinggan natin. Nawa magsilbi lahat ng napakinggan natin ngayon na parte ng pag-rebuild mo ng mindset, ng pag-rebuild mo ng thought pattern. Huwag mong kalilimutan ito, kapatid. Let's ask God right now to bless you. At hayaan mo, kapatid, pag bless ang isip na yan, magiging bless ang buhay mo, maniwala ka. So right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time dinideclare ito, the Bible said, receive it. And it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings today. In Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. Jesus loves you. See you next week. You are with me, even in the fire and control. Even though 1,000